Gagawa tayo ng Biscoff Donuts ala Maris Racal. Sasabihin ko pa ba mga ingredients nito? Alam nyo naman. Alam nyo naman kasi lahat kayo nakakita ng screenshots. Medyo malabo lang pero pinagtiyagaan natin siyang titigan. Pero mamaya isusulat ko na lang dito yung ingredients na kailangan nyo in the exact measurement. Step 1. Masahihin mo hanggang magsama-sama. Diyan yan talaga nag-uumpisa sa pamasamasahe. Tapos pag nahuli, tatakpan. So, takpan mo lang to for 40 minutes. Tapos, dututin mo, kurut-kurutin mo, tingnan mo kung nag-develop na siya ng gluten. Gaya ng na-develop yung ano. Okay. Lagay mo sa bowl at paikutan mo ng iyong dough hook. Gaya ng pinaikot-ikot nila si Jam. In fairness, sobrang nag-enjoy ako sa voice-over na to. Ituloy mo lang ang pagpapaikot hanggang sa ito ay kuminis, gaya nito. Pero minsan kahit akala mo na pakinis mo na lahat, may lumalabas talaga na screenshots. At kahit medyo blurred, nababasa talaga natin yung mga matutsaga. I-check mo lang kung nag-develop na siya ng gluten, kagaya ng na-develop ang kanilang relasyon. Char. So kung hindi, papaikutan mo lang siya ulit. After mo siyang mapaikot-ikot-ikot, takpan mo ulit, i-rest mo siya for around 15 minutes. At pagkatas nilang mag-rest, grabe, arya na uli sa Italy. Habang tayo naman ay nandito at i-check natin uli ang development ng ating gluten. Dapat pumasa sa window pane test. Hatakin mo lang at dapat strong siya, hindi siya mapupunit. Hindi gaya ng ay, sayang ang 7 years. Lapag mo, hatak-hatakin mo, at i-stretch mo. Gaya ng pasensya ni Jam. I-divide mo siya into 4 equal parts. Hindi mo kailangan masyadong equal. Pwede naman yan na for the tansya lang. Flatten it and fold it ng papilipet. Sarap gawin niya sa mga cheaters. Disclaimer, for fun lang po ito. Hindi po tayo sure kung talaga nag-cheat sila. Now, timbangin mo na. Kailangan kasi malaman mo kung saan ka nagkulang. Kaya dapat pantay-pantay ang timbang. Bakit parang may ibang ano yun? Kung medyo kulang, dagdagan mo. Kung masyadong marami, bawasan mo. Kung talagang nahihirapan ka, sukuan mo na. Ilabas mo na ang screenshots. Ayan natin, actually ito tinitimbang kasi para pantay-pantay yung donuts natin. Oy, seryoso. Ngayon naman, bilugin mo. Bilugin mo ang mga ulo nila na kunwari wala talagang nangyayari. Bilugin mo yung mga dough. Kasi makikita ninyo kung bakit kailangan siyang bilog. So, ito na nga. Hanapin mo ang gitna at butasan mo. Yan. Yan ang dapat mong gawin. Kapag nakakita ka ng spot kung saan ka pwedeng bumutas, butasan mo na agad. Palakihin mo at paikot-ikutin mo. Hanggang sa yung butas ay lumaki. Gaya nito. Donut lang po ang pinag-uusapan natin dito, ha? Kung meron ka naman ng donut cutter, okay din naman yun. Pero kung wala, gawin mo lang to ng paulit-ulit sa lahat ng mga bola na ito na binola mo at binilog mo na parang ulo ni ano. At makukuha mo na ang yung donut shape without using a donut cutter. Ipahinga mo muna ang issue for 1 hour hanggang mag-double in size. Jaran! Okay, ngayon, bago uminit ang ulo mo, gumamit na tayo ng crisp fry para sa pagpriprito ng ating donuts. Ito talagang ginagamit ko kasi mataas yung kanyang heat resistance. Kahit na mataas yung temperature ng pagpiprito mo, hindi siya nasusunog. Kaya hindi maglalasang sunog kung ano man yung piniprito mo, mapadonut man yan or savory food. Let's fry. Make sure na tama yung temperature ng mantika mo, around 170 to 175 kasi kapag mas mababa doon, sisip-sipin lahat ng donut yung mantika mo. Di baling mas mainit ng bahagya, pero wag na wag malamig. Huwag mong hahayaan na lumamig ang relasyon nyo. Pero wag di masyado mainit, baka magkaganito. Matapos ang mapait na karanasan, gumawa na tayo ng napakatamis na Biscoff glaze. 75 grams of Biscoff spread and 25 grams of high cream creaming fat. Pwede din namang pure, di gaya ng love ni Ano. I-microwave mo yan very gently hanggang maging ganito ang consistency. Tapos, ilalagay na natin ang ating magic ingredient, ang Emalco coffee. Ito talaga yung nagpapabigat ng lasa ng glaze natin. Pero hindi nagpapabigat sa puso natin. Ang dami ko talagang alam. Ngayon, isawsaw mo na ang iyong mga donuts. Gaya ng pakikisawsaw natin
sa issue ni Maris at Anthony Jennings. Gosh, grabe, hindi ko ma-explain yung talagang ligaya ko dito sa voiceover na to. Sana tinatapos niyo yung video para natutuwa din kayo gaya ng natutuwa ako. At pagkatapos niyan, durugin mo ang iyong biscoff gaya ng pinagdurug-durug nila ang puso ni Jam. In fairness, wala akong script dito. Inimbento ko lang lahat ng voiceover ko nito. At ilagay mo na sa ibabaw ng ating donuts. And I hope you guys really enjoyed this video and learned from it at hindi lang nakichismis kay Maris Racal at Anthony Jennings. And of course, this is your pambansang ante saying, ikaw dapat ang pinakaunang nasasarapan sa gawa mo. Pag hindi yan masarap, huwag mo nang ipatikim sa iba. Yummy! Parang si... Okay, stop na. So just like good love, your donuts must stay soft and delicious kahit na medyo matagal na.